Sa bawat paglapat ng palad ni Mia sa malamig na sahig ng ika-11 palapag ng Luminary Tower sa Makati, palaging may kasabay itong buntong hininga. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay gising na siya. Bitbit ang mabigat na timba, mop at mga panlinis na gamit. Tuloy-tuloy siya sa elevator na kadalasan ay tahimik pa. Walang sino mang empleyado, walang mga boses na nakikipag-unahan sa oras. Sa ganitong mga sandali, naririnig niya ang sariling puso. Minsang puno ng pangarap, na yun ay puno ng pagtitiis. "Ate, hindi ka pa ba matutulog?" Tanong ng kapatid niyang si Nina kagabi habang nakahiga sa kama nilang maliit sa inuupahang kwarto sa poblasyon. Nakahandusay ang kanyang katawan, bayat, pilit kinakalma ang pananakit ng likod. "Mamaya na, tapusin ko lang tong ginagawa ko." Sagot ni Mia habang binibilang ang mga natitirang pera sa sobre. Sapat lang para sa pagkain nilang dalawa at gamot ng kapatid. 3 taon ng janitress si Mia sa Luminary Tower, partikular sa isang mid-sized conglomerate na ngayon ay tila paunti-unti nang lumalabo ang kinabukasan. Ang kumpanya ay dating kilala sa real estate at logistics, ngunit ngayon madalas ay late ang sweldo at nabalita ang ilang branch na sa probinsya ang nagsara. Hindi niya ito masyadong pinapansin noon, ngunit habang naglilinis, naririnig niya ang mga usapan, mga reklamo ng empleyado, mga balitang may utang ang kumpanya, at may tensyon sa mga manager. Sa kabila nito, tuloy si Mia sa kanyang trabaho, wala siyang karapatang makialam. Pero hindi rin niya maiwasang mapansin ang ilang mga kakaibang pattern. Ilang ulit na siyang nakakita ng duplicate delivery receipt sa trash bin ng purchasing department. May mga stock report na tila di nagtutugma sa araw-araw niyang linis sa stockroom. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis ng whiteboard sa isang conference room, nabasa niya ang nakasulat na Operating Losses, Q4 Forecast, minus 14.6%. At kahit di niya trabaho, nadama niya ang kilabot ng papalapit na pagbagsak. Hindi basta-basta si Mia. Kahit pa sa paningin ng iba'y, isa lang siyang tagalinis. Bago mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, siya ang top accounting student sa isang kilalang pampublikong universidad sa Maynila. Ngunit dahil sa kawalan ng suporta at kailangan alagaan si Nina na naaksidente sa isang dance recital, napilitang tumigil si Mia at kumuha ng kahit anong trabahong available. Habang iniikot niya ang map sa sahig ng marketing department, may ilang empleyado na lumabas mula sa pantry. Ayon na si Madam Mop, biro ni Carla, isang HR assistant, habang nagtatawanan sila. "Baka bukas CFO na siya," dagdag pa ng isa. Hindi na lang umimik si Mia. Pinilit ngumiti, pero ramdam niyang nagsisimulang mag-init ang kanyang tenga. Pagbalik sa janitor's closet, inilabas niya ang isang maliit at makapal na notebook na tila luma na. May mga marka ng kape at tinta. Doon niya isinusulat ang mga obserbasyong di niya masami kahit kanino. Overtime ng 3 staff pero wala naman sa site kahapon. Duplicate delivery receipt. Code 00452-00453. Customer feedback. Delay in shipment. Same branch, 3rd time this week. Hindi niya alam kung may saysay ba ito, pero parang instinct na lang. Isang paraan para maramdaman niyang may halaga pa rin ang utak niya kahit di na siya nagtapos. Pagkatapos ng shift, umuuwi siya ng halos alas 7 na ng umaga. Dumadaan muna siya sa butika para bumili ng gamot ni Nina. Sa jeep, naiidlip siya minsan. Hawak ang bag na may uniforme, mop gloves at notebook. Sa bahay, sasalubungin siya ng kapatid na pilit lumalaban sa panghihina. "Kuya Arthur, gising pa rin kayo?" Bati ni Mia sa matandang taga-rentang landlord sa first floor. "Aba, oo. Araw-araw kami parang wala kang kapaguran," sabi ng matanda. "Ganyan talaga pagkailangan, kuya," sagot niya sabay ngiti. Sa maliit nilang silid, may isang lumang electric fan, isang kutson at lamesang gawa sa kahoy. Sa dulo, si Nina ay nagsusulat sa notebook. Minsan ay gumagawa ng mga online art para sa kaunting kita. "Ate, paano kung balang araw maging accountant ka ulit?" tanong ni Nina minsan.
Baka pag nagkapera tayo, tugon ni Mia, sabay haplo sa buhok ng kapatid. Pero ang totoo, matagal na niyang isinantabi ang pangarap. Tila wala ng espasyo sa mundo para sa kanya, maliban sa mop at timba. Isang gabi, habang naglilinis siya ng opisina ng CEO sa ika-14 na palapag, isang lugar na bihira niyang mapuntahan, napansin niyang naiwan ang projector screen at mga chart ng company losses. Lumapit siya at tiningnan ang mga figures. Napabulong siya. Kung babawasan ang shipment cycle ng 2 araw, baka makatipid ng 5% sa logistics. Naputo lang iniisip niya nang biglang bumukas ang ilaw. Nakatayo sa may pinto ang isang lalaking pamilyar sa mga larawan ng opisina. Ang CEO si Dominic Alvarez, personal na naruron. Mabilis na tumayo si Mia, hinila ang mop at binaba ang tingin. Pasensya na po sir, lilinisin ko lang po saglit, aalis na po ako. Hindi kumibo si Dominic, pero nakatitig siya sa babaeng sa unang tingin ay ordinaryo lang. Ngunit sa ekspresyon nito, sa tono ng boses at pagtingin sa mga chart, may kakaiba siyang napansin. Paglabas ni Mia, nanginginig ang kamay niya, pilit nilalabanan ang kaba. Ngunit si Dominic, hindi na muling bumalik sa kanyang kwarto. Sa halip, tumingin sa whiteboard, tapos sa notebook na naiwan ni Mia sa gilid ng lamesa. At sa puntong iyon, isang kuryosidad ang nabuo sa isip ng bilyonaryo. Sino nga ba ang babaeng ito na tila mas nauunawaan ang kalagayan ng kumpanya kaysa sa mga taong pinasasahod niya ng milyon kada buwan? At sa katahimikan ng gabing iyon, isang di inaasahang kwento ng pagbangon at pagbabago ang unti-unting umusbong mula sa simpleng sahig na nililinis ng isang babaeng matagal nang kinakalimutan ng mundo. Habang papalapit ang katapusan ng taon, lalong lumalala ang tensyon sa loob ng kumpanyang minana ni Dominic Alvarez. Sa unang tingin, masasabing isa siyang taong may lahat, kayamanan, kapangyarihan, at isang matayog na gusali sa gitna ng Makati na may nakaukit ang apelyido nilang Alvarez sa ibabaw ng lobby. Ngunit sa kabila ng makislap na imahe, alam niyang unti-unting natutunaw ang pundasyon ng kanilang negosyo. Si Dominic ay 39 taong gulang, may matikas na tindig, laging naka-dark tailored suit, at kilala sa pagiging tahimik at prangka. Hindi siya kilala sa pagngiti o sa pakikipagbiro sa mga empleyado. Ang lahat ng kilos niya ay may kalkulasyon, tila bang isang hakbang palagi sa unahan ng kahit sinong kausap niya. Ngunit sa likod ng matapang na imahe ay isang lalaking pagod na ring magpanggap. Sa loob ng kanyang private office na may tanawing skyscrapers, madalas ay nakapitig lang siya sa monitor. Nagbabasa ng mga report, forecast at mga email na tila paulit-ulit lang ang mensahe. Nalulugi tayo, negative growth, investor backing out. Sir, na-finalize na po yung proposed cut sa staff benefits. Ani Cynthia, ang executive secretary niya. Kailangan nyo na lang pong pirmahan. Ilagay mo muna dyan. Matipid na sagot ni Dominic habang nakatitig sa balance sheet. Sa isip niya, kung patuloy siyang magbabawas, saan hahantong ang moral ng mga natitira? Pero wala na rin siyang mapagpilian. Naipit na siya sa pagitan ng mga lumang sistema at bagong pangakong puro patapos lang. Ang kumpanyang ito ay itinayo ng ama niyang si Don Ramon Alvarez, isang batikang negosyante mula sa Batangas na nagsimula sa trucking business noong dekada 80. Pinag-aralan ni Dominic ang negosyo mula sa Harvard, bumalik sa bansa bit-bit ang modernong ideya at corporate principles. Ngunit matapos mamatay ang ama, 3 taon na ang nakalilipas, halos hindi na niya mahawakan ng buo ang kontrol. Inabutan siya ng mga utang, mga taong may sariling interes, at sistemang lumaki sa palakasan kaysa merit. Isang malaking issue ang procurement department. Madalas ay overpriced na items, may ghost suppliers, at sa kabila ng paulit-ulit na audit, walang makitang konkretong ebidensya para tanggalin ang mga sangkot. Hindi na siya nagtitiwala kahit kanino. Lahat daw mukhang may kanya-kanyang agenda. Kaya imbes na sumandal sa board of directors, mas pinili ni Dominic na maging tahimik na tagamasid.
Madalas siyang magpanggap na wala sa opisina, pero naroroon lang sa sulok ng data room o sa conference call bilang consultant sa ibang pangalan. Mas gusto niyang obserbahan sa distansya kaysa harapin ang politika sa opisina. Isang araw, habang nasa loob siya ng security room kasama ang team ng IT, napadaan siya sa ilang security footage para lang suriin ang oras ng mga delivery. Ngunit napansin niya ang isang babaeng janitress na tila may ginagawa na hindi pangkaraniwan. Si Mia. Nakafocus ito sa whiteboard ng finance team habang naglilinis. Tapos huminto ng ilang segundo na ila may sinusuring sulat. Sa isa pang footage, nakita niya ito sa pantry na nagbabasa ng lumang file na naiwan sa mesa bago ito dahan-dahang isinara at sinulat ang napansin sa isang lumang notebook. Anong pangalan ng janitress na yan? Tanong ni Dominic. Si Mia Cruz, sir. Night shift. Laging maaga, bihirang mag-absent, sagot ng isa sa mga guard. Tahimik lang po, pero masipag. Di mahilig makisali sa tsismisan ng iba. Hindi siya nagbigay ng komento. Sa halip, sinunod niya ang instinct na matagal nang hindi niya sinusunod, ang pakiramdam na may mali, at ang pag-asang baka may tama rin. Kaya simula noon, ilang gabi na niyang pinapanood mula sa mga CCTV monitor ang kilos ni Mia. Hindi para sa anumang personal na intensyon, kundi dahil parang may nakikita siya rito na hindi niya makita sa sarili niyang mga executive. Isang gabi, sumabay siya ng uwi nang hindi nagpapasundo. Dala ang isang simpleng backpack, naglakad siya sa may labasan ng gusali at sinundan mula sa malayo si Mia na naglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Simple lang ang kilos nito, mahinahon, at halatang sanay na sa mga matang tumitingin sa kanya mula sa taas. Sumakay si Mia ng jeep papoblasyon at dito sinundan siya ni Dominic gamit ang kanyang private car. Dumating sila sa isang lumang compound at nakita niyang pumasok si Mia sa maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Doon niya unang nakita si Nina na lumabas para magbuhos ng tubig sa balde. Pilit igalaw ang sarili sa wheelchair. Hindi niya alam kung anong klaseng lakas meron ang babaeng iyon na kayang magtrabaho sa gabi at sa araw ay mag-alaga ng may sakit. Bumalik siya sa sasakyan nang hindi na nagpakita. Sa loob ng sasakyan, ibinaba niya ang ulo at ipinikit ang mga mata. Ilang minuto siyang hindi kumikilos. Sa tagal ng kanyang pagiging CEO, gayon lang siya muling nakaramdam ng biglang pag-angat ng damdamin. Hindi awa, kundi paghanga, at sa kauna-unahang pagkakataon, pag-asa. Sa kanyang pagbalik sa opisina kinabukasan, mas maaga siyang dumating. Pinagmasdan niya ang whiteboard ng finance team at pinindot ang intercom. Cynthia, cancel all morning meetings. I'll be in review mode today. At saka, alamin mo nga kung sinong may access sa janitor roster ng night shift. Hindi niya pa masabi kung anong plano niya. Pero sigurado siyang hindi na siya uupo sa gilid para lang manood sa pagbagsak ng kumpanya nila. Dahil ngayong may nakita siyang hindi parte ng bulok na sistema, isang simpleng janitress na may mata para sa detalye, tainga para sa katotohanan, at puso para sa responsibilidad. Muling nabuhay ang gutom niyang muling ayusin ang lahat mula sa ugat. At sa katahimikan ng bagong umagang iyon, sa mismong kwarto ng isang naluluging kumpanya, unti-unti na ring bumabalik ang lakas ng isang bilyonaryong matagal nang nawalan ng tiwala sa mundo. Malakas ang aircon sa conference room sa ika-14 na palapag. Ngunit kahit malamig ang paligid, ramdam ni Mia ang butil ng pawi sa kanyang batok habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang whiteboard. Wala siyang balak intindihin ang mga numerong nakasulat doon. Pero hindi niya maiwasang mapako ang tingin sa mga forecast figures at graphs na tila pasadsad ang direksyon. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong uri ng chart sa mga lumang accounting books noong kolehiyo at alam niyang hindi ito magandang senyales. Kumilos siya ng mabilis. Sa sulok ng conference table, nakita niya ang isang folder na naiwan. May markang internal losses confidential. Hindi siya dapat nakialam, pero isang bahagi ng kanyang kuryusidad ang hindi niya mapigilan. Lumapit siya
Binuksan ng kaunti at mabilis na tinignan ang unang pahina. Breakdown ng losses per branch. May ilang naka-highlight sa pula at may notasyong subject to closure Q2. Napalunok siya. Ang branch sa Cagayan na nabanggit doon ay isa sa madalas na pinag-uusapan ng mga empleyado sa pantry. Di umano'y may anomalyang nagaganap doon. Isasara na niya ang folder nang biglang bumukas ang pintuan. Para bang tumigil ang oras. Sa pinto, nakatayo si Dominic Alvarez, nakasuot ng dark blue suit, walang ngipi sa muka at nakatingin diretso sa kanya. Pasensya na po sir, lilinisin ko lang po, mabilis na sabi ni Mia. Ibinalik agad ang folder at pinulot ang kanyang mop. Nanatiling tahimik si Dominic. Pinanood lang siya habang inaayos ang gamit at patagong tinatago ang kaba. Sa kanyang paningin, ang babae sa harap niya ay hindi na basta janitress. Narinig niya ang mahinang pagbulong nito habang tinitingnan ang mga graph at nakita niya ang pagdapo ng tingin sa mahahalagang detalye. Hindi iyon aksidenteng pagtingin, may alam ang babae. Anong pangalan mo? Tanong ni Dominic, sa malamig na boses na hindi madalas ginagamit sa mga tauhan sa ibaba. Mia Cruz po, sir. Tumango si Dominic, saka dumaan sa likod nito. Hindi mo na kailangang magmadali. Tapusin mo lang ang ginagawa mo. Tumalikod dito at umupo sa isang upuan sa dulong bahagi ng mesa. Walang sinabi si Mia, ngunit ramdam niyang pinagmamasdan siya ng CEO. Paglabas niya ng kwarto makalipas ang 10 minuto, halos hindi siya makahinga. Tuloy-tuloy ang lakad niya hanggang elevator, parang may hinahabol. Sa loob ng janitor's closet, ibinagsak niya ang katawan sa plastik na upuan. Hawak ang dibdib. Munong sa oros. Bulong niya sa sarili. Mabutit hindi siya nagalit. Ngunit sa kabilang dulo ng gusali, si Dominic ay hindi pa rin kumikilos. Nakatingin siya sa folder na iniwan, tapos sa whiteboard, tapos sa pasahan at mop na naiwan ni Mia. Parang may kulang sa puzzle na matagal na niyang hinahanapan ng piraso. At hindi niya akalaing manggagaling ito sa babaeng halos hindi pinapansin ng kahit sinong department head. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Mia sa karinderyang nasa tapat ng kanilang inuupahang silid, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Hello? Good morning. Si Miss Cynthia ito, sekretary ni Mr. Dominic Alvarez. Maaari po ba kayong pumunta mamayang 2:00 ng hapon sa executive floor? Po, gulat na sagot ni Mia. Ako po? Bakit po? Gusto po sana ni Mr. Alvarez na makausap kayo. Confidential meeting lang. Sa Conference Room 4. Hindi maapaniwala si Mia. Buong maghapon, hindi siya mapakali. Kahit si Nina ay napansin ang pagkakataranta niya habang nag-aayos ng uniforme. Baka naman ireklamo ka ate, tanong ng kapatid. Ewan ko, hindi ko alam kung may mali ba akong nagawa o may nakita siyang di dapat kong nakita. Sagot ni Mia, habang paulit-ulit na chinecheck ang bitbit niyang notebook. Yung luma, punong-puno ng obserbasyon, drawing ng mga organisasyon flow, listahan ng anomalya, at mga proposal na hindi niya akalaing babasahin pa ng kahit sino. Eksaktong 2:00 ng hapon, pumasok si Mia sa executive floor. Kinabahan siya nang makita si Cynthia na may ngiti pero tila may pagtataka rin sa hitsura niya. Aso ka na, Mia, naghihintay na siya. Pagbukas ng pinto, naroon si Dominic sa isang maliit na round table. May 2 tasa ng kape sa harapan at isang laptop na nakabukas. Maupo ka, aniya sabay turo sa upong kaharap niya. Tahimik si Mia, kinakabahan, pero pinilit niyang gumiti. I'll go straight to the point, ani Dominic. Alam kong may sinusulat ka, may notebook ka, at base sa nakita ko, hindi lang basta opinyon ang nilalaman nun. May datos, may sistema. Halos malaglad ang puso ni Mia. Gusto niyang itago ang bag, tumayo at tumakbo. Ngunit pinigilan siya ni Dominic. Relax, hindi kita tatawagin dito para pagalitan. Sa totoo lang, gusto ko lang malaman anong meron sa'yo, Mia, at bakit ka mas maraming alam kaysa sa mga manager ko. Tahimik, umabot ng ilang sekundo bago sumagot si Mia. Wala naman po akong intensyong manghimasok. Naisusulat ko lang po kasi
Yung mga napapansin ko habang naglilinis. Luma na pong habit ko yan simula pa noong college. Accounting major po ako dati. Dati, hindi ko po natapos. Kailangan pong magtrabaho agad at kailangan ko pong alagaan ang kapatid ko. Hindi na nagsalita si Dominic. Sa halip, inabot nito ang isang envelope na may laman. Basahin mo yan. Gusto kong malaman ang opinyon mo tungkol sa report na yan. Walang pressure. Pero kung tama ang hinala ko, baka ikaw na ang taong kailangan ko sa panahong to. Napatitig si Mia sa envelope. Dito nagsimulang mabuo ang isang koneksyon. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa pangunawa. Isang CEO na nawawalan ng tiwala sa mga nakapaligid sa kanya at isang janitress na hindi kailanman binigyan ng pagkakataon na magliwanag ang tunay na talino. At sa gitna ng opisina, kung saan madalas ay mga desisyon lang ng milyon ang pinapakinggan, naroon si Mia, isang babaeng bitbit ang mop sa isang kamay at sa kabilang kamay, isang posibilidad na maibangon ang isang imperyong unti-unting lumulubog. Gabi na nang makauwi si Mia mula sa opisina matapos ang di inaasahang pag-uusap nila ni Dominic. Tahimik siyang nakasakay sa jeep, hawak ang envelope na may lamang financial report na iniabot sa kanya ng mismong CEO ng kumpanya. Isang bagay na kahit sa panaginip, hindi niya naisip na mangyayari. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang pinipigilang mapansin ng ibang pasahero ang kabang nararamdaman niya. Sa loob-loob niya ay hindi pa rin siya makapaniwala. Papaano naging posible na ang isang tulad niya na tagalinis lang ng sahig at basurahan ay biglang kinilatis at binigyan ng tiwala ng isang taong nasa itaas? Pagdating sa inuupahang kwarto, agad siyang sinalubong ni Nina na may malamlam na ngiti. "Ate, anong oras na? Natagalan ka?" Tanong nito habang nakasandal sa nakabukang bintana, pinapanood ang mga ilaw sa kalye sa ibaba. "May tinapos lang ako sa opisina," sagot ni Mia, pilit ikinukubli ang pagod. Hinubad niya ang uniforme, nagpalit ng pambahay at umupo sa tabi ng kapatid. "Kamusta ka rito?" "Ayos lang, naglinis ako ng keyboard. Tapos gumawa ako ng design para sa pinapagawa ni Ate Maris sa Etsy. Baka padalhan daw niya tayo ng extra para sa gamot ko," sagot ni Nina, sabay kindat sa kabila ng kanyang kondisyon na natiling masayahin at masigla si Nina. 18 taong gulang na siya, ngunit mula nang maaksidente sa isang dance recital, 4 na taon na ang nakararaan. Napilitang ihinto ang kanyang pag-aaral at pangarap na maging ballet dancer. Mula nooy, si Mia na ang nagsilbing nanay, tatay, at kapatid. Hindi nila alam kung anong klasing miracle ang bumuhay pa kay Nina matapos ang insidente. Naaksidente siya sa isang charity event kung saan wala silang pampagamot at kailangang dumaan sa mahabang charity assistance line sa ospital. Simula noon, naging higit pa sa obligasyon ang pagkalinga ni Mia. Naging layunin na ito ng kanyang buhay. At ngayon, matapos ang mga taon ng katahimikan at sakripisyo, nararamdaman niyang parang may gumagalaw sa kapalaran nila. Kinagabihan, habang natutulog si Nina, binuksan ni Mia ang envelope ni Dominic at tinumpisahang basahin ang report, mga chart, listahan ng operational losses, mga branch report at audit remarks. Hindi bago sa kanyang mga mata. Muling nanumbalik sa kanya ang sigla ng dati niyang pagkatao. Ang estudyanteng may pangarap maging CPA. Ang babaeng gustong baguhin ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Ang dalagang minsang pinangarap makapasok sa isang malaking korporasyon bilang analyst. Ngunit ngayon, ginagawa niya ito sa ilalim ng liwanag ng mumurahing bombilya, sa sahig ng maliit na kwarto habang nakasandal sa karton na nagsisilbing filing cabinet nila. Kumuha siya ng ballpen at sa tabi ng report, sinimulan niyang isulat ang kanyang analysis. May mga red flags sa Cagayan branch, paulit-ulit ang discrepancy sa receivables ng General Santos, at may kahina-hinalang spike sa inventory purchase ng Zamboanga kahit bumaba ang sales. Halos 3:00 na ng madaling araw nang matapos niya ang pagsusuri, at pagdakay pinikit niya ang mga mata, ipinasok ang report sa bagong envelope
at inilagay ito sa loob ng kanyang lumang bag. Kahit pagod, may kakaibang tuwa sa puso niya. Isang masayang kabang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, bumangon na siya para ihanda ang agahan ni Nina. Inimplahan niya ito ng lugaw, nilagyan ng itlog at tinadtad na malunggay. Pinabaunan niya ito ng notebook para makagawa ng panibagong design habang siya'y nasa opisina. Bago umalis, yumakap si Nina sa kanya. "Ate, salamat sa lahat ha. Hindi mo na kailangang magsumikap ng ganito. Hindi kita inuutusan maging nanay ko." Ngumiti si Mia, pilit pinigilan ang luha. "Hindi ko ito ginagawa dahil may utang ka sa akin. Ginagawa ko ito kasi mahal kita." Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng kanyang shift, muling tumuloy si Mia sa opisina ni Dominic. Tahimik ang executive floor. Karamihan ng ilaw ay nakapatay maliban sa corner office ng CEO. Nang kumatok siya, agad siyang pinapasok ni Dominic na tila abala sa pagtitik sa laptop. "Handa ka na ba?" tanong nito. Tumango si Mia at inabot ang envelope. Kinuha ito ni Dominic, binasa ang mga unang pahina at napansin ang malinaw at diretso nitong pagsusuri. "Impressive," aniya. "Hindi ko pa nakikita ang accounting head ko na makapagbigay ng ganitong klaseng report ng walang typo." Ngumiti lang si Mia. "Ginawa ko lang po ang alam ko." "May ideya ka ba kung paano natin mareresolba ang mga isyong ito?" tanong ni Dominic habang pinapakita ang bahagi ng discrepancy report. Nagulat siya sa tanong, ngunit saglit lang siya nag-isip. "Kung papayagan niyo po ako, pwede po akong gumawa ng mas detalyadong sistema ng audit checklist. Yung hindi lang nakabase sa figures, kundi sa cross-matching ng supply records at time logs ng branch managers. Tapos pwede ring gumawa ng anonymous feedback portal para sa mga tauhan sa probinsya." Tahimik si Dominic. Parang hindi siya makapaniwala na galing ang mumtahing iyon sa isang janitress na hindi man lang hinire ng HR. Matagal siyang nakatitig kay Mia bago ito muling nagsalita. "May tanong ako. Bakit mo ginagawa to? Wala ka namang obligasyon. Hindi ito trabaho mo. Wala po akong ambisyong agawin ang posisyon ng kahit sino. Pero kung kaya kong makatulong, kahit papano, baka sakaling may mangyari. At baka sakaling mabigyan ako ng pagkakataong makabangon din." Tumango si Dominic. "Isa lang ang masasabi ko, Mia. Hindi ito ang huli nating pag-uusap." Sa halip, isang lalaking tila pagod ngunit mulat ang nakaupo sa harap niya. "Salamat at nagpunta ka, Mia." Bungad ni Dominic habang inilalapan sa mesa ang 2 tasa ng kape. "Hindi kita tinawag dito para pagalitan. Sa totoo lang, gusto ko lang makausap ka, masinsinan." Tumango lang si Mia, pilit pinapanatili ang formalidad kahit nanginginig ang mga daliri niya sa ilalim ng mesa. "Sige po, sir. Handa po akong makinig. Ibinigay mo sa akin kagabi ang isang analysis na, kung ako ang tatanungin, ay mas detalyado pa kaysa sa mga isinusumite ng accounting department ko. Alam mo ba kung gaano kalaking halaga ang maaaring matipid kung totoo ang mga findings mo?" Napalunok si Mia. "Hindi ko po masabi ng eksakto, sir. Pero batay sa projections, kung tatama ang pagbabawas sa procurement ng unnecessary inventory at ma-regulate ang shipping cycle, baka makabawi ang kumpanya ng mga 10 to 15% sa gastos sa loob ng isang quarter." Napatingin si Dominic sa kanya, hindi makapaniwala. "You talk like a seasoned analyst." "Hindi po ako analyst," sagot ni Mia, bahagyang ngumiti. "Pero dati pong pangarap ko yon." Humugot ng malalim na hininga si Dominic. Kinuha niya ang isang folder sa tabi at iniabot ito kay Mia. Nasa folder na yan ang summary ng branch operations. Pumili ka ng isa sa mga may pinakamalaking discrepancy. Gusto kong makita kung may makikita ka pang hindi nakita ng audit team namin. Agad na binuksan ni Mia ang folder. Sa mga pahina nito, nakita niya ang pangalan ng ilang mga branch na dati na niyang naririnig sa usapan ng mga empleyado sa pantry. Zamboanga Branch, banggit niya pagkatapos ng ilang minuto.
Masyadong mataas ang variance ng purchase requisitions kumpara sa aktual na sales. Baka may dummy supplier na involved. Exactly what I was thinking, sagot ni Dominic. Pero kapag ako ang magtanong, lahat may alibi, takot o may sariling agenda. Tahimik si Mia, ila naramdaman niya ang bigat sa tinig ng lalaki sa harap niya. Hindi ito ang boses ng isang taong mataas ang tingin sa sarili, kundi ng isang taong matagal nang mag-isang nagdadala ng krisis. Sir, kung papayag kayo, mahina niyang sabi, pwede ko pong buuin yung checklist na nabanggit ko kagabi. Confidential lang. Bang internal audit lang, hindi po ako magpapakilala. Pero baka makatulong. Napatingin ulit si Dominic. Willing kang tumulong? Tumango si Mia. Wala po akong ibang intensyon kundi makatulong. Hindi po ako naghahanap ng posisyon o kapalit. Pero kung may paraan para maiayos yung ilang system na alam kong mali, bakit hindi ko gagawin? Napangiti si Dominic sa unang pagkakataon. Hindi ito yung ingiting pangkamera o ngiting formal na madalas niyang ipakita sa mga board member. Isa itong totoo at magaan na ngiti ng isang taong tila nakahanap ng kaalyado sa gitna ng gyera sa negosyo. Okay, sagot niya. Pero may kondisyon ako. Confidential lang lahat ng gagawin mo. Ako lang ang makakabasa ng reports mo. At kung may kailangan kang access, sabihin mo lang sa akin. At sa gabing iyon, sa pagitan ng 2 taong magkaiba ng estado sa buhay, nagsimulang mabuo ang isang di inaasahang pagtutulungan. Hindi batay sa posisyon, hindi sa diploma, kundi sa isang simpleng prinsipyo, ang pagmamalasakit sa isang bagay na matagal nang sinukuan ng iba. Pumasok si Mia sa loob ng maliit na conference room sa executive floor na parang may buhol sa kanyang lalamunan. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para patahimikin ang kaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lamesa ay naroroon si Dominic. Suot pa rin ang signature niyang dark navy suit, ngunit ngayon ay tila mas kalmado ang kanyang presensya. Wala ang masungit at mabigat na imahe ng isang CEO na lagi niyang nakikita sa mga meeting o naririnig sa mga kwento ng mga empleyado. Sige po, sagot ni Mia. Hawak pa rin ang folder na parang kayamanang ibiniling sa kanya. Isa pa, dugtong ni Dominic. Gusto ko makilala ka ng mas maigi. Alam ko lang na janitress ka, tapos bigla kang naging analyst sa harap ko. Sino ka ba talaga, Mia Cruz? Napatingin si Mia sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya ikinubli ang totoo. Accounting major po ako dati sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Scholar, pero hindi ko po natapos. Namatay po kasi ang mga magulang ko sa isang aksidente. Ako na po ang nag-alaga sa kapatid kong si Nina na ngayon ay naka-wheelchair. Tahimik ang silid. Ramdam ni Dominic ang bigat ng bawat salitang binigas ni Mia. Sa dami ng empleyado niyang narinig na reklamo tungkol sa mababang bonus o toxic work environment, ngayon lang siya nakarinig ng kwento na walang hinihinging kapalit. Tanging dignidad at kabutihan lamang ang puhunan. Hindi mo ba naisip lumipat ng ibang kumpanya? Tanong niya. Hindi ko po afford ang mga kwalifikasyon sa ibang kumpanya. Wala po akong diploma at kailangan ko pong makauwi agad sa bahay para sa kapatid ko. Kaya janitress ang pinaka-praktikal na opsyon. Tumango si Dominic. Well, ngayon, baka panahon na para mas maraming makaalam kung sino ka talaga. Huwag po muna. Mabilis na sagot ni Mia. Mas mabuti pong tahimik lang muna. Hanggat hindi pa solid ang ebidensya, baka sabotahin lang po ng ibang tao. Napatango si Dominic. Matapang ka. Hindi po. Sanay lang pong bagtiis. Mahina niyang sagot. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, inabot ni Dominic ang kanyang calling card. Ito ang direct line ko. Wala pang ibang janitress ang nabigyan niyan. Pero ikaw, binigyan kita hindi bilang janitress, kundi bilang taong may mas matalas na mata kaysa sa mga taong nasa matataas na posisyon. Kinabukasan, bumalik si Mia sa dating routine. Bitbit pa rin niya ang mop, ang basahan, at ang kanyang lumang notebook. Ngunit ngayon, bawat yapak niya sa koridor ay may bagong bigat. Hindi na lang siya tagalinis, kundi tadapagsuri. Sa bawat papel na kanyang binabasa,
Sa bawat data na kanyang sinisiyasat, unti-unti niyang binubuo ang sistema ng kumpanyang matagal nang binubulok ng katiwalian. At sa sulok ng building na yon, may isang lalaking CEO na ngayon ay tila may panibagong pananaw. Hindi lahat ng solusyon ay galing sa mga may diploma. Minsan, ang tunay na katalinuhan ay nagkukubli sa likod ng simpleng uniforme at pawisang palad. Mula nang magsimula ang tahimik na pagtutulungan ni Mia at Dominic, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa loob ng kumpanya. Hindi ito agarang napansin ng karamihan. Ngunit sa mga mata ng CEO, may mga maliliit na pag-usad na mas mahalaga kaysa sa mga press release o advertisement. Mga pagbabago sa ugat, sa sistema, sa disiplina. At sa likod ng mga pagbabagong ito, si Mia ang nagiging liwanag sa dilim. Tuwing hating gabi, pagkatapos ng kanyang shift, tumatambay si Mia sa maliit na opisina sa dulo ng archive floor kung saan siya pinahintulutang magtrabaho ng tahimik. Doon niya binubuo ang kanyang internal audit reports gamit ang lumang laptop na pinahiram ni Dominic na dati ay nakatambak lang sa storage room. Simple lang ang software na gamit ni Mia, karamihan ay open source, ngunit sinamahan niya ito ng kanyang sariling mga formula. Cross-referencing logs, calculating inconsistencies, at binubuod ang data sa isang paraan na kahit hindi accountant ay madaling makaintindi. Isang gabi, habang iniisa-isa ni Mia ang inventory logs mula sa Cagayan branch, napansin niya na may mga item na inire-request kada linggo na hindi naman nababawas sa physical inventory. Paulit-ulit ang order, pero walang output. Bulong niya habang sinusulat ang code sa spreadsheet. Either duplicate billing o may insider na nagpapanggap na supplier. Kinabukasan, ipinasa niya ang report kay Dominic sa isang brown envelope. Sa loob ng opisina ng CEO, binasa ni Dominic ang dokumento at tila hindi makapaniwala. This is very clear. No need for further audit. This is theft. Ani niya habang pinupunit ang lumang report ng accounting team. May tauhan po kayong dating supervisor sa branch na yon na malapit sa dating supplier. Pwede pong doon nagsisimula ang leakage, paliwanag ni Mia. Napangiti si Dominic. You know, sa dami ng taong pinapasahod ko buwan-buwan para bantayan ang ganyang klase ng anomaly, ikaw lang ang nakakita ng pattern. Oh, baka po kasi hindi nila naiintindihan ang bigat ng bawat sentimong nawawala, sagot ni Mia. Pero sa gaya ko, bawat piso mahalaga. Gatas yan ni Nina. Gamot yan. Kaya madali kong makita kung alin ang sobra. Sa loob ng ilang linggo, sunod-sunod ang pinuntahan ni Dominic at Mia sa ilalim ng proyektong tinawag nilang Silent Sweep. Hindi alam ng mga branch managers na under observation sila at si Mia na nagsusuot lang ng simpleng blouse at maong tuwing out-of-town inspections ay ipinapakilala bilang audit assistant na bahagi ng Internal Compliance Unit. Sa Davao branch, nadiskubre nila na may mga overtime logs na peke, mga empleyadong nagsa-sign in kahit wala sa opisina. Sa Cebu, may mga delivery na binabaliktad ang resibo para makasingil ng doble. At sa Pampanga, nadiskubre nila ang warehouse within a warehouse, kung saan itinatago ang sobrang stock na ginagamit pang supply sa ibang kumpanya na pagmamay-ari ng mismong branch manager. Sa lahat ng ito, tahimik si Mia. Hindi siya nagmamayabang, hindi naghahanap ng pagkilala. Sa halip, palagi lang siyang nasa sulok, hawak ang clipboard, nag-oobserba. Ngunit sa mata ni Dominic, mas matalim pa siya sa kahit sinong auditor na naging bahagi ng kanyang kumpanya. Hindi ito produkto ng training, kundi ng tunay na malasakit. Isang bagay na hindi kayang ituro sa kahit anong corporate workshop. Pagbalik nila sa Maynila, pinatawag ni Dominic ang ilang key personnel. Hindi niya sinabi ang dahilan ng meeting, ngunit isa-isa niyang inilatag ang resulta ng audit. Hindi niya sinabi kung sino ang source, ngunit ramdam ng lahat ang kabang dulot ng impormasyon. Sa loob ng silid, may ilang umiyak, may mga nagdahilan, at may mga tuluyang umamin. Matapos ang meeting,
lumapit si Dominic kay Mia sa labas ng conference room. Nakatatlo na tayong branch. Sa tingin mo, ilan pa? Hindi ko po alam, sir. Pero kung pagbabasehan natin ang pattern, posibleng kalahati ng network natin ang apektado. Then we'll clean house. Isa-isa, tahimik, mula sa loob. Dito na nagsimula ang tinatawag ng ilang empleyado bilang internal revolution. Hindi alam ng karamihan kung sino ang dahilan, pero napansin nilang unti-unting nawawala ang mga matagal ng pasimuno ng corruption. Mas dumami ang memo ng transparency at pinalitan ng ilang mga proseso ng mas simple at traceable system. Ang mga audit ay bigla na lang lumalabas mula sa walang anunsyo. At ang mga dating matitigas ang ulo natutong mag-ingat sapagkat may lihim na mata na bumabantay. Isang buwan matapos ang ikatlong audit sweep, lumabas ang quarterly report ng kumpanya. Laking gulat ni Dominic nang makita ang resulta. 11.4% increase sa net margin. Mas mababa pa sana ito kung hindi dahil sa tulong ng ilang anonymous supplier na nagbigay ng tip sa bagong email feedback system. Isang ideya rin ni Mia. Pinatawag ni Dominic si Mia sa kanyang opisina kinagabihan. Alam mo pang ikaw ang dahilan ng numerong yan? Tanong niya habang pinapakita ang graph. Hindi po ako. Lahat po ng empleyado nyo ang may ambag. Huwag kang mapagpakumbaba, I know the truth. At gusto kong malaman mo na simula ngayon, you will no longer be janitress. Natigilan si Mia. Pero sir, magiging confidential systems consultant ka na. Walang publicity, walang press release, pero may access ka na sa mga kailangan mo. At may karampatang increase ang sahod mo. Napatingin si Mia sa envelope na iniabot sa kanya. Hindi niya agad binuksan. Ngunit sa loob, naroon ang bagong ID, pangalan niya, bagong posisyon, at access pass para sa mga department na dati nililinis lang niya ng mop. Hindi pa man tapos ang digmaan ng kumpanya sa sarili nitong sistema, ngunit isang bagay ang malinaw, may pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi galing sa mga mahal na consultant, hindi sa mga may titulo, kundi sa isang babaeng tahimik lang na naglilinis ng sahig, ngunit kayang basahin ang kinabukasan ng buong organisasyon sa likod ng mga numerong hindi pinapansin ng iba. At sa opisina ng isang CEO na minsang nawalan ng gana sa laban, muling nagliliwanag ang silid, hindi dahil sa bagong sistema, kundi dahil sa isang taong mulat sa katotohanan. Sa unti-unting pag-angat ng kumpanya, hindi maiwasan ang pag-usbong ng mga matang mapanuri at mga pusong punong-puno ng tanong. Kung dati walang pumapansin sa isang janitress na si Mia Cruz, na yon ay tila lahat ay may opinyon sa kanyang presensya sa mga department meeting, sa kanyang tahimik na paglalakad sa data room, at sa biglaang pagbabagong nangyayari sa paligid. Para sa mga nakakaalam ng totoo, isa siyang tahimik na bayani. Ngunit para sa mga nasanay sa sistema ng palakasan at pakitang tao, siya ay banta. Isa sa mga unang nakaramdam ng panganib ay si Miss Clarice Reyes, ang matagal ng HR head ng kumpanya na halos 2 dekada nang nakaupo sa posisyon. Mahusay siyang magsalita, magdala ng presentasyon at makisama sa mga board member. Ngunit sa likod ng kanyang power dresses at ngiti ay isang babaeng bihasang magmaniobra ng tauhan, payroll at papeles pabor sa kanyang kagustuhan. Hindi man direktang sangkot sa korupsyon, malinaw ang kanyang papel sa pagpapalaganap ng impunidad. Kaya lang mapansin niyang mas dumadalas ang pagdalaw ni Mia sa executive floor, hindi niya na napigilan ang pagdududa. Mia Cruz? Tanong niya isang araw sa assistant habang nakasilip sa roster ng mga bagong konsultan. Anong ginagawa ng babaeng yan sa listahan ng project access logs? Bakit siya may clearance sa finance? Confidential project daw po ni Sir Dominic, sagot ng assistant. Wala po kaming masyadong alam. Confidential nga po eh. Hindi nagustuhan ni Miss Reyes ang sagot. Para sa kanya, ang lahat ng nangyayari sa loob ng building ay dapat dumadaan sa HR. At kapag may biglang lumalampas sa radar niya, ibig sabihin, may nagtatangkang agawin ang kontrol. Kaya kinabukasan, sinadya niyang sumabay kay Mia sa pantry. Uy, si Miss Consultant na pala to ngayon. Biro niya sa harap ng ilang empleyado.
may kasamang bahagyang tawa. Hindi na pala pang mop lang ang galing mo. Ngumitilan si Mia at walang sinagot. Ngunit ramdam niya ang pagtitig ng mga mata sa kanya. Mga titig na puno ng alinlangan, pagkausisa, at sa iba may halong pangaalipusta. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang may mga dokumento siyang hinihingi na biglang nawawala. May mga files sa shared drive na dating accessible sa kanya, ngunit ngayon ay nakarestrict na. Sa isang pagkakataon, may hindi pirmahang clearance form para sa access sa Baguio branch na dapat sana'y kasali sa susunod na audit sweep. Lumalalim ang tensyon. Sa gitna nito, nagpatuloy si Mia sa kanyang trabaho. Ngunit isang araw, ilang minuto bago ang isang confidential meeting kasama si Dominic at ilang board advisors, pinuntahan siya ni Miss Reyes. "Hindi ka pwedeng pumasok," diretsong sabi nito habang hawak ang meeting memo. "Ayon sa record, wala ka ng clearance sa session na to. Ako ang bagong assigned reviewer." Nagulat si Mia, ngunit pinilit niyang hindi magpakita ng inis. "May personal approval po ako ni Mr. Alvarez." Mahinahon niyang sagot. "Hindi sapat yon kung hindi mo mailalagay sa formal registry. Pasensya na, Mia. Rules are rules." Matalim na sagot ni Clarice, sabay talikod. Agad na tinawagan ni Mia si Dominic at sa loob lamang ng 15 minuto, bumaba mismo ang CEO mula sa 14 na palapag at humarap kay Clarice. "Anong sinasabi mong hindi siya pwedeng pumasok?" tanong ni Dominic. Malamig ang boses, ngunit halatang may hinanakit. "Sir, hindi po kasi maayos ang registry ng clearance niya. Wala akong pakialam sa registry. Ako mismo ang nag-approve ng presence niya sa meeting. At simula ngayon, anuman ang restriction sa kanya ay ide-delete mo." Maliwanag ba, Clarice? Hindi na nakakibo ang HR head sa harap ng iilang staff na saksi sa pangyayari. Tila nabura ang dekadang niyang reputasyon sa isang direktang utos ng CEO. Habang si Mia naman, kahit nanginginig ang tuhod, ay nanatiling tahimik at tiningnan lamang si Clarice ng buong paggalang, kahit alam niyang nilalait siya nito sa likod ng kanyang uniforme. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang pagsubok. Ilang araw ang lumipas sa gitna ng panibagong report na inihanda ni Mia para sa General Santos branch. Napansin niyang may mga numerong hindi tumutugma sa orihinal niyang kopya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang personal backup file at doon niya nadiskubre na may nagbago sa kanyang draft. May mga entry na dinagdagan at may mga figure na tila sinadyang itama upang mapalabas na mali ang kanyang audit. Agad siyang nagtungo kay Dominic at ipinakita ang dalawang magkaibang version. "Sabotage," sabi ni Dominic habang pinagmamasdan ang papeles. "Hindi lang basta pag-edit to. Someone is trying to discredit you." Ang masama po, kung sakaling umabot ito sa board nang hindi ako nagsalita, baka isipin nilang ako mismo ang nagmanipula ng data. Hindi ko yun hahayaang mangyari. Mula ngayon, every draft you send dumaan muna sa personal drive ko at ako ang magva-validate ng authenticity. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi bumitaw si Mia. Sa halip, lalo siyang nagsumikap. Kahit alam niyang may mga taong bumabangka sa likod niya, pinili niyang manatiling nakatuon sa layunin, ang makatulong sa pagbabago ng kumpanyang halos sinuko na ng sarili nitong pamunuan. Muling lumabas ang report sa susunod na buwan at sa kabila ng sabotahe, naging malinaw sa lahat ang tunay na resulta. 14% revenue increase at higit 20% reduction sa operational losses. Ang ilang board members na dati duda sa mga rekomendasyon ni Dominic ay nagsimula ng makinig. Isa sa kanila pa ang tahasang magsabi, "I don't know who's behind these reports, but whoever they are, they deserve a position." Hindi sumagot si Dominic. Tiningnan lamang niya ang isang maliit na folder sa gilid ng mesa. Doon nakalagay ang orihinal na audit file. May pirma ni Mia sa ilalim at may tatak na confidential for CEO only. At sa likod ng katahimikan ni Mia, sa bawat pang-aapi at pangmamaliit, unti-unting bumubuo ng bagong revolusyon ang kanyang presensya.
Isang uri ng pagbabagong hindi dinadaan sa lakas ng tinig, kundi sa tapat na gawa. Mula nang mailantad ang sabotahe sa mga audit report ni Mia, lalong tumibay ang tiwala ni Dominic sa kanya. Hindi na lang ito simpleng ugnayan ng CEO at isang confidential staff. Sa pagitan ng mga mata nilang nagkakasalubong sa gitna ng tensyon sa opisina, unti-unting sumisibol ang isang kakaibang koneksyon. Isang respeto na mas malalim kaysa sa propesyon. Isang pag-unawang hindi binibigkas ngunit ramdam. Sa gitna ng tuloy-tuloy na reforma sa kumpanya, iminungkahi ni Dominic na magsagawa sila ng isang internal review mission sa isang out-of-town branch na malapit ng isara. Ang branch sa San Pablo, Laguna ay matagal nang tinik sa kanyang lalamunan. Maliit ang operasyon, ngunit palaging lugi at walang malinaw na dahilan kung bakit. Dahil ito na rin ang pagkakataong mapalayo sa tensyon ng Maynila at makapag-isip ng mas tahimik, isinama niya si Mia. Ayaw ko sanang lumayo ng matagal. Pag-aalalang sambit ni Mia kay Nina ng gabing iyon bago sila bumiyahe. Pero ilang araw lang naman, may naka-assign na nurse na dadalaw sa'yo habang wala ako. Okay lang yun ate, sagot ni Nina, hawak ang kamay ng kapatid. Ngayon lang ako nakakita ng ibang klase ng liwanag sa'yo. Hindi yung ilaw ng lampara habang nagpupuyat ka sa pag-audit, kundi yung tipo ng liwanag na galing sa taong napapansinan ng mundo. Tahimik si Mia. Hindi niya masabi kung anong klaseng damdamin ang pumipintig sa puso niya. Kababa, saya o pag-aalinlangan, ngunit malinaw sa kanya. Sa dami ng sakripisyong ginawa niya sa buhay, ito ang unang pagkakataong parang may unti-unting bumabalik na gantimpala. Sa San Pablo, nanatili sila sa isang maliit na guest house na matagal nang pagmamay-ari ng pamilya ni Dominic. Walang kasama, walang ibang staff, sila lamang dalawa. Si Dominic, na karaniwang tahimik sa opisina, dito ay tila mas maluwag huminga. Habang sabay silang nagkakape sa veranda, habang pinagmamasdan ang palubog na araw sa likod ng mga niyugan, ramdam ni Mia ang katahimikan na dati ay isang luksong panaginip lamang para sa gaya niya. Hindi mo ba namiss ang ganito? Tanong ni Dominic, habang nakasandal sa upuan, hawak ang tasa ng kape. Anong ganito? Balik na tanong ni Mia. Yung tumigil lang, hindi mag-isip ng numero, hindi maghanap ng anomalya, basta huminga lang. Napangiti si Mia, baka po hindi ako sanay sa ganon. Sa dami ng taon kong tinakbo ang oras para lang makasabay, parang hindi ko alam paano magpahinga. Yun din ang problema ko, bulong ni Dominic. Bilang CEO, akala ng lahat hawak ko ang lahat. Pero ang totoo, ako ang pinakatakot sa lahat. Takot mawala ng kumpanya, ng pangalan, ng karangalan ng pamilya ko. Kaya kung minsan, mas pinipili kong tumahimik kaysa umamin na hindi ko na kaya. Hindi agad nakasagot si Mia. Ngunit sa kanyang puso, parang unti-unting gumuguho ang matayog na pader sa pagitan nila. Ang bilyonaryong akala ng lahat ay hindi kailanman nadudungisan ng kahinaan, ay isa palang taong lumalaban din sa sarili niyang multo. Kinabukasan, sinimulan nila ang pagsusuri sa San Pablo branch. Simple lang ang opisina. Isang maliit na bodega, 2 kubo para sa admin at sales, at isang bakanting warehouse. Ngunit matapos lamang ang 3 oras ng pag-obserba, agad napansin ni Mia ang malaking problema. Halos lahat ng delivery ay pinapadaan sa isang subcontractor na walang opisyal na record. Wala po sa database yung supplier na to, sabi ni Mia habang ipinapakita kay Dominic ang papel. Wala ring business permit na nakalag. Lumapit si Dominic sa lumang computer ng branch manager. Hinanap niya ang purchase logs. At doon nila nakita ang pattern. Mahigit 100 delivery ang idinaan sa iisang tracking service na pagmamay-ari pala ng pinsan ng branch manager. Nang humarap sila sa branch manager kinagabihan, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dominic. Simula bukas, isasara muna ang operasyon at i-review ang lahat ng transactions ng huling 6 na buwan. Pwede kang magsumite ng resignation habang hindi pa namin pinapadala ito sa legal. Napayuko ang manager. Pasensya na po sir, kailangan lang po kasi naming mabuhay. Lahat tayo may pangangailangan, ani Mia, sabay tingin sa kanya. Pero hindi tayo kailanman magkakaroon ng karapatan na manlamang sa ibang tao para lang matupad yon.
Pagbalik nila sa guest house, mag-alas 10 na ng gabi, tahimik silang kumain ng simpleng hapunan, tinolang manok at sinangag. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Dominic. Alam mo Mia, dati akala ko pera ang magliligtas sa kumpanya ko. Akala ko kung marami akong koneksyon, makakabangon ako, pero mali ako. Tumingin si Mia sa kanya. Ang totoo, isang janitress ang nagligtas sa kumpanyang ito. Isang babae na hindi binigyan ng pagkakataon ng mundo, pero pinili pa ring tumulong. Napangiti si Mia, ngunit may luha na sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay makarinig ng ganong mga salita. Hindi siya sanay mapansin sa paraang totoo. Hindi po ako tagapagligtas, sagot niya. Isang tao lang po ako na nakakita ng mali at nagdesisyong huwag na lang manahimik. At sa gabing iyon, sa pagitan ng dalawang taong parehong sugatan sa kanya-kanyang paraan, isang malalim na koneksyon ang tumibok. Wala pang pag-ibig, walang halik o pangakong binigkas, pero ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na para sabihing, narito ako, naiintindihan kita, at kasama mo ako. 2 buwan makalipas ang inspeksyon sa San Pablo, tila mas lumalawak pa ang tagumpay ng mga reforma sa loob ng kumpanya. Lumalakas ang kumpiyansa ng mga investor, dumarami ang pumapasok na inquiry mula sa mga bagong kliyente, at ang quarterly growth ng kumpanya ay pumalo na sa pinakamataas nitong bilang sa loob ng 4 na taon. Sa gitna ng lahat ng ito, pinaghahandaan na ang pinakamalaking expansion project ng kumpanya, isang logistics and distribution hub sa Bacoor, Cavite na inaasahang magiging sentro ng operasyon sa buong South Luzon. Ang proyektong ito ay matagal nang isinusulong ni Dominic, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng sapat na puhunan at momentum para ito'y maisakatuparan. Isang bagong executive committee ang binuo para sa proyekto. Pinamunuan ng isang dating senior manager na si Bernard Vega, na dating kaibigan ng yumaong ama ni Dominic. Sa papel, maayos ang lahat. May kontrata na, may arkitekto, may kontraktor. Ngunit si Mia, na ngayoy isa ng kinikilalang internal audit consultant, ay may kinikimkim na alinlangan. Sir, ani Mia, habang nasa loob ng opisina ni Dominic isang hapon, may mga terms sa kontrata ng Bacoor project na hindi tugma sa mga industry standard. Masyadong mataas ang mobilization fee at may clause na hindi ko ma-justify. Napakunot noo si Dominic habang binabasa ang hawak niyang kopya. Bernard was the one who handled the final review. Matagal ko na siyang kilala. Pero kung may red flag kang nakita, we'll dig into it. Hindi na bago kay Dominic ang maging maingat. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang bilis ng mga susunod na pangyayari. Isang umaga, habang nasa gitna ng board presentation tungkol sa proyekto, pumutok ang balita sa email ng corporate group chat. Bacoor project halted indefinitely. Internal misappropriation of funds suspected. Nagkagulo sa loob ng boardroom. May nagmamadaling lumabas para tawagan ang legal department. May ilan na agad naghain ng tanong kung sino ang responsable. Si Dominic na nahimik lamang pero halatang galit ang mga mata. Nang tawagin si Bernard para magpaliwanag, wala na ito sa opisina. Iniwan lang ang kanyang pass, ang company laptop at isang sulat na may simpleng nakasulat. I'm sorry. Dugo ang inako ni Dominic ang responsibilidad. Sa emergency board meeting kinagabihan, pinirenta niya mismo ang breakdown ng ninakaw. 60 milyon nawawala sa iba't ibang transaksyon, mobilisasyon, equipment reservasyon, at advance labor fees. Lahat pinirmahan ni Bernard gamit ang discretionary authority na ibinigay sa kanya noong unang linggo ng proyekto. Paano nakalusot to? Tanong ng isa sa mga investor. Aren't you the one leading the audit, Dominic? I trusted the wrong man. Sagot ni Dominic malamig ang boses. That's on me. Pagkatapos ng meeting, si Mia ay tahimik lamang na naghintay sa may corridor. Hawak niya ang kanyang lumang notebook, punong-puno ng analysis at annotation. Lumapit si Dominic sa kanya. Naunahan kanilang siraan, aniya, halos pabulong. May mga nagsasabi sa board na ikaw ang nag-recommend kay Bernard. Na ikaw ang nagbukas ng pinto sa kanya. Napasinghap si Mia. Hindi po totoo yon.
Alam ko, sagot ni Dominic. Kaya kailangan nating gumalaw bago pa masira ang lahat. Doon nagsimula ang mas masidhing hakbang ni Mia. Binalikan niya ang mga access logs ni Bernard, ang lahat ng email trails, at kinausap ang ilang tahimik na empleyado na dati ay tinulungan niya. Isa sa mga ito ay si Jerome, isang IT staff na dati ay kinumusta lang niya habang nililinis ang tech room. Ma'am Mia, ani Jerome sa isang tahimik na hapon. May kopya ako ng mga transactions ni Bernard. Hindi ko yan dapat nakita, pero nag-flag ang system ng duplicate payment request. Hinayaan ko lang, pero dahil kayo na po ang nagtatanong, dinala ni Jerome ang mga data kay Mia. Isang folder na puno ng invoice scans, signed payment forms, at email exchanges. Lahat ay nagtuturo sa sistematikong pag-redirect ni Bernard ng mga pondo sa mga dummy accounts na hawak ng fictitious subcontractors. Isang buong network ng pandaraya. Agad ipinasa ni Mia ang report kay Dominic. Nang araw ding iyon, pinatawag niya ang buong legal team para maghanda ng kaso laban kay Bernard. Inalerto na rin ang lahat ng bangko at pinutol ang access ng mga kahina-hinalang account. Sa susunod na emergency board session, si Mia mismo ang humarap. Nakasuot siya ng simpleng blouse at itim na slacks. Walang makeup, walang presentation slides. Hawak lang niya ang isang envelope at ang kanyang tinig. Ito po ang ebidensya ng aktual na pandaraya, ani niya. Wala akong posisyon sa kumpanya, wala akong titulo. Pero bilang isang manggagawang Pilipino, hindi ko po kayang panoorin ang ganitong klase ng pagnanakaw sa mata ng lahat. Tahimik ang buong silid. Isa sa mga pinakamatandang board member ang unang nagsalita. You speak with more integrity than most of us in this room. Pagkatapos ng presentasyon, bumaling kay Dominic ang chairman ng board. She's not just your analyst. Dominic, she's your firewall. Kung hindi dahil sa kanya, baka tapos na ang kumpanyang ito. Sa gabing iyon, nagkita silang muli ni Dominic sa rooftop ng gusali. Walang bituin sa langit, ngunit malamig ang hangin. Pasensya ka na kung nadamay ka sa gulong ito, ani Dominic. Hindi po ako nadamay, sagot ni Mia. Nandito ako dahil pinili kong maging bahagi ng laban. Tumingin si Dominic sa kanya. Sa kanyang mata, hindi na lang ito ang janitress na minsang nagpunas ng sahig sa kanyang opisina. Isa na siyang katuwang, hindi lamang sa negosyo, kundi sa prinsipyo. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang binabagtas ng hangin ang mga bubong ng Maynila, alam nilang pareho, hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa bawat unos, basta't may katapat na tapang, may pag-asang mananatili. Makalipas lamang ang 2 linggo mula nang mailantad ang pandaraya sa Bacoor Project. Isang serye ng pagbabago ang mabilis na ipinatupad sa buong kumpanya. Hindi na ito tahimik na reforma gaya ng mga nauna. Ito na ang opisyal na pagsasara ng lumang sistema na matagal nang nagpapabagal at nagpapabagsak sa buong organisasyon. Para kay Dominic, ito ang huling sultada ng laban. Para kay Mia, ito ang pagbubukas ng pinto hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tahimik na empleyadong tulad niya. Ang unang hakbang ay ang formal na paglulunsad ng bagong financial and operations model na ipinanukala ni Mia at pinagtibay ni Dominic. Tinawag itong CLEAR, clean, lean, ethical, accountable, reliable. Isa itong pinagsama-samang framework ng audit checkpoints, transparency protocol, at communication loop sa lahat ng branch. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kumpanya, kahit ang mga rank and file employee ay pwedeng magbigay ng feedback o mag-report ng anomaly gamit ang secure digital form, walang pangalan, walang takot. Ito ang bagong mukha ng kumpanyang ito, ani Dominic sa harap ng halos 300 empleyado sa isang company town hall. Walang pinipili ang integridad. At kung may sino mang papalit muli sa mga sistemang ating binuwag, ako mismo ang unang lalaban. Sa gitna ng mga palakpakan at bulungan, nanatili sa likod ng audience si Mia, hawak ang kanyang lumat butas-butas na notebook. Hindi siya umakyat sa entablado, hindi rin siya pinakilala. Ngunit alam niyang ang malaking bahagi ng sistemang ipinagmamalaki ngayon ng lahat,
ay bunga ng mga gabing halos hindi siya natutulog. Hindi niya kailangan ng titulo o spotlight. Ang mahalaga, gumagalaw na ang gulong ng pagbabago. Kasabay ng pag-roll out ng Clear System ay ang tuluyang pagsibak kay Miss Clarice Reyes at ng 3 iba pang department heads na napatunayang nagtakip ng mga irregularidad. Si Clarice, na ilang ulit nang tinangkasiraan si Mia, ay formal na inireklamo ng halos 10 empleyado sa ilalim niya. Sa huli, nagresignan ito nang hindi na nakipaglaban. Tahimik itong lumisan, dala ang isang kahon ng personal na gamit at walang iniwang salita. Ngunit ang pag-alis nito ay nagsilbing hudyat para sa maraming empleyado na may hangganan ang kapangyarihang inaabuso. Ang dating tahimik at takot na accounting department ay unti-unting nabigyan ng lakas ng loob. Sa ilalim ng bagong sistema, pinayagan na silang magsalita, magmungkahi at makialam sa mga desisyon na dati ay para lamang sa mga senior executive. Si Mia, na ngayon ay formal nang naging training consultant ng kumpanya, ay pinamunuan ang serye ng mga workshop at orientasyon para sa Clear implementasyon. Hindi ito simpleng seminar, paliwanag ni Mia sa unang araw ng training. Hindi tayo nandito para lang makakuha ng certificate. Nandito tayo para alamin kung paano tayo magiging tunay na bahagi ng kumpanya. Hindi lang bilang trabahador, kundi bilang tagabantay ng dignidad ng ating trabaho. Marami ang namangha sa talas ng kanyang pagpapaliwanag. Sa kabila ng simpleng itsura, bawat salitang bitawan ni Mia ay may bigat. Galing sa karanasan, sa kabiguan at sa matinding pagnanais na magkaroon ng sistemang patas. Ang mga dating tumatawa lang sa kanyang presensya ay ngayon ay nakaupo sa harap niya, tahimik na nakikinig. Dahil sa tagumpay ng unang batch ng Clear Training, iminungkahi ng ilang board members na gawing modelo ang kumpanya sa ibang kaalyadong korporasyon. Isa sa kanila ay ang presidente ng isa sa pinakamalaking food manufacturing group sa bansa na lumapit mismo kay Dominic. Dominic, kung ito ang epekto ng Clear sa inyo sa loob lang ng 2 buwan, gusto naming ipareview ang internal process namin. Pwede ba naming hiramin ang consultant mong Mia Cruz para sa pilot? Nagkatinginan sina Dominic at Mia. Hindi sila sumagot agad. Sa huli, si Dominic ang nagsalita. "She doesn't work for me," sabi niya. "She works for what's right." Hindi na nagulat si Mia sa tugon. Alam niya na sa dami ng pinagdaanan nila, hindi na sila kailanman babalik sa sistema ng utos at sunod. Isa na siyang katuwang, hindi tauhan. Sa gitna ng mga tagumpay, may isa pang pagbabago ang lalong nagpapatibay sa pagkakakilanlan ng bagong kumpanya, ang regularisasyon ng ilang matagal ng contractual workers, kabilang ang mga janitor, utility staff at part-time clerks. Isa ito sa matagal ng pangarap ni Mia. Nang malaman niyang isinama ito sa bagong HR policy, halos maiyak siya sa tuwa. "Ate, ibig bang sabihin nito?" Tanong ni Nina isang gabi habang hawak ang bagong payslip ni Mia. "Hindi ka na janitress?" Mumiti si Mia. Hinaplos ang buhok ng kapatid. "Hindi na, pero hindi ko ikinahihiya na naging isa ako. Doon ako natutong magmasid, maghintay at magpakatotoo." Hindi man niya inaasahan, lumabas ang balita tungkol sa Clear System sa isang business magazine. Walang binanggit na pangalan niya, ngunit may kasamang larawan ng gusali kung saan dati siyang naglilinis ng banyo at nagwawalis sa gabi. Sa ilalim ng larawan ay ang caption, "From Crisis to Clarity, How Silent Leadership Can Change Everything." Sa mga sumunod na buwan, lalong dumami ang tumatangkilik sa kanilang serbisyo. Ang kumpanya ay naging mas bukas sa modernisasyon, ngunit hindi nawalan ng puso. Sa bawat sulok ng opisina, mula boardroom hanggang basement, dama ang espiritu ng pagbabago. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mia ay nanatiling tahimik ngunit matatag. Wala pa ring sariling kotse, hindi pa ring sanay sa blazer, pero bitbit niya ang bagong badge ng respeto, hindi bilang consultant o auditor, kundi bilang ehemplo ng posibilidad. Sa kanyang lumang notebook, isinulat niya ang bagong entry,
Kapag hindi ka nakita ng sistema, gumawa ka ng sarili mong liwanag. Hindi para sa kanila, kundi para sa lahat ng kagaya mo na hindi inintindi. At iyon ang simula ng bagong kabanata, hindi lang para kay Mia, kundi para sa isang kumpanyang muling isinilang sa gitna ng mga pagdurusa, pagkabugo at tapang. Sa kabila ng tagumpay sa loob ng kumpanya, sa labas ng mga opisina at boardroom ay may panibagong unos na kinakaharap si Mia. Isang pagsubok na hindi kayang ayusin ng audit report o financial model. Isang gabi, habang abala siya sa pagre-review ng bagong supplier contract sa kanilang shared apartment sa Mandaluyong, napansin niyang tila mas maputla si Nina kaysa sa dati. Pawisan ito, hinihingal, at tuwing gabi ay hindi na halos makatulog dahil sa pananakit ng likod. "Nina, ayos ka lang ba?" tanong ni Mia habang inilalagay sa lamesa ang hawak na laptop. "Medyo nasakit lang ate," mahinang sagot ng dalaga. "Parang may tumutusok sa spine ko, pero baka dahil lang to sa pag-upo ko kanina habang gumagawa ng design." Hindi agad nag-alala si Mia. Sanay na siyang minsan ay umaatake ang pananakit ng katawan ng kapatid kapag malamig ang panahon. Ngunit nang tumagal ng 3 araw ang pananakit at nagsinyulang maapektuhan ang paghinga ni Nina, agad siyang nagpasama sa ospital. Doon niya nalaman ang isang diagnosis na tumama sa kanya na parang kidlat sa gitna ng tag-init. Degenerative disc disease na may komplikasyon sa thoracic spine. Ayon sa doktor, kung hindi maaagapan, posibleng tuluyang mawalan ng lakas ang itaas na bahagi ng katawan ni Nina. Maaga pa para sabihin, pero mukhang kailangan nating isalang sa spine surgery ang kapatid mo, paliwanag ng neurologist. Dito sa Pilipinas, limitado ang teknolohiya sa ganitong uri ng operasyon. Ang pinakainam ay sa South Korea, kung saan may specialized center para sa thoracic spine reconstruction. Nanlamig si Mia, hindi dahil sa takot sa operasyon, kundi sa halagang nabanggit ng doktor. Mahigit 2.8 milyon pesos ang kabuuang gastusin kasama ang therapy at post-surgical care. Para kay Mia, na kahit na ngayon ay may mas magandang sweldo at konsultasyon fee, imposibleng buuin ang ganoong halaga ng biglaan. "Pasensya na po, Doc," mahina niyang sabi. "Pwede po ba kaming bigyan ng ilang araw para makapagdesisyon?" Pag-uwi nila, halos hindi nagsalita si Mia sa buong biyahe. Hindi rin nagtanong si Nina. Alam niyang may bumabagabag sa kanyang ate. Sa maliit nilang silid, naupo si Mia sa tabi ng bintana habang si Nina ay nakahiga. Pilit tinatago ang sakit na nararamdaman. "Kung ayaw mo akong ipaopera, ate, naiintindihan ko," mahinang bulong ni Nina. "Alam ko namang wala tayong ganyang kalaking pera." Napatingin si Mia sa kapatid. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Hindi mo kailangang intindihin ng pera, Nina. Ang iniintindi ko, paano ko maibibigay sa iyo ang nararapat? Matagal ka nang nagtitiis. Panahon na siguro para ako naman ang lumaban." Kinabukasan, dumalo si Mia sa isang closed-door pitch meeting kasama ang ilang foreign investors na interesado sa Clear system na ginawa niya. Isa sa mga ito ay ang CEO ng isang AI-powered accounting firm sa Singapore na gustong i-integrate ang sistema ni Mia sa kanilang automation engine. Habang pinapakinggan niya ang kanilang presentation, isang ideya ang nabuo sa isip niya. "Pwede ko bang i-license ang modelo ko?" Diretsyong tanong ni Mia. "Of course," sagot ng babae mula Singapore. "We're willing to buy the full consulting blueprint at a fixed price. Name your amount." Hindi agad sumagot si Mia. Ngunit kinagabihan matapos kumonsulta kay Dominic, pinayagan siya nitong magbenta ng exclusive version ng Clear Framework sa ibang kumpanya basta't hindi makakasagasa sa operations ng kanilang sariling korporasyon. Sa loob ng 1 linggo, formal na nalagdaan ang kontrata at si Mia ay nakatanggap ng advance fee na 1.6 million pesos para sa IP rights at onboarding consulting. Wala siyang sinabi kahit kanino sa opisina. Tahimik niyang inilipat ang pera sa savings account at kaagad na tumawag sa ospital para simulan ang preparasyon ng referral ni Nina patungong Korea. Sa araw ng flight,
sinamahan ni Mia ang kapatid sa airport. Hawak niya ang travel folder, medical file at isang payak na rosaryong bigay ng kanilang yumaong ina. Ate, hindi kita mapapasalamatan ng sapat, ani Nina habang nasa wheelchair, suot ang neck brace at travel pillow. Kung sakaling hindi ako bumalik na ako pa rin to. Shh! Huwag mong sabihin yan, pigil ni Mia. Babalik ka at pagbalik mo makakatayo ka na, makakasayaw ka na ulit. At kahit hindi na sa entablado, sa kahit anong lugar na gusto mo. Habang inaalalayan ng airport nurse si Nina papasok sa gate, naiwan si Mia sa labas. Tinatakpan ng bibig upang hindi marinig ang kanyang pag-iyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na panalangin na sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng nilabanan niya, sana ito na ang sagot na pinakahihintay ng kanyang puso. Bumalik siya sa Maynila. Muling pumasok sa opisina kinabukasan na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang inbox, naroon ang isang mensahe mula sa ospital sa Seoul. Patient Nina Cruz has been admitted successfully. First assessment looks promising. Procedure scheduled in 4 days. Sa gitna ng bagong laban, nanatiling tahimik si Mia. Hindi niya ibinunyag sa mga katrabaho ang pagsubok na dinaranas. Ngunit sa bawat pagpirma niya ng bagong dokumento, bawat training na kanyang pinamumunuan, bawat report na kanyang sinusuri, alam niyang bitbit niya ang lakas ng isang pusong lumalaban hindi lang para sa prinsipyo, kundi para sa pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, hindi na siya basta consultant ng isang kumpanyang dati, nasa bingit ng pagkalugi. Isa na siyang haligi, hindi lamang ng sistema, kundi ng sariling tahanan. Isang dalagang hindi kailanmang umalis sa lupa, ngunit sa puso'y matagal nang nasa rurok ng kanyang mga panalangin. Isang buwan matapos isugod si Nina sa South Korea para sa spinal reconstruction surgery, halos araw-araw ang ginagawa ni Mia upang maibsan ang pag-aalala sa kanyang puso. Bagaman may mga video call update mula sa ospital at mga sulat na sinasabi ng mga doktor na positibo ang tugon ng katawan ni Nina sa gamutan, hindi pa rin maalis ang tensyon sa kanyang dibdib. Tila kahit anong tagumpay sa trabaho, kahit gaano kaganda ang mga numero sa report, ay hindi pa rin sapat para mapawi ang kirot ng pagiging malayo sa kaisang-isang pamilya. Naging abala siya sa sunod-sunod na training rollout ng Clear Framework sa Visayas Region. Isinama siya ni Dominic sa ilang araw na travel mission para personal na i-orient ang mga regional branch heads tungkol sa bagong sistema. Sa mga biyahe nilang dalawa, sa mga oras ng katahimikan sa eroplano o habang kumakain sa mga karinderya sa gilid ng pier, unti-unting mas naging personal ang mga pag-uusap nila. Hindi na lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa nakaraan, sa mga pangarap, at sa mga pinili nilang isuko alang-alang sa responsibilidad. Isang gabi, habang nasa loob sila ng isang resort function hall sa Cebu matapos ang matagumpay na orientation, habang nagsasara na ang mga ilaw at umaalingaw-ngaw ang mga palakpak, niyaya ni Dominic si Mia sa baybayin malapit sa resort. Tahimik silang naglakad sa buhangin. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Habang magkatabi silang nakaupo sa isang lumang bangkang nakausli sa buhangin, binitawan ni Dominic ang isang salitang tila matagal niyang kinimkim. Mia, may aaminin ako sa'yo. Napalingon si Mia, bahagyang nag-aalangan. Ano po yun, sir? Hindi ko lang basta nadiskubre ang galing mo dahil sa notebook mo o sa mga report mong ipinasa. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Dominic. Matagal na kitang pinagmamasdan, napakunot ang noo ni Mia. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bago pa man kita tawagin sa opisina noon, bago pa man kita kinausap bilang consultant, pinasuri ko na ang mga kilos mo sa CCTV, sa logs, sa access ng conference room. Sinundan kita minsan pa uwi. Nalaman ko kung saan ka nakatira at kung gaano mo kamahal ang kapatid mong si Nina. Hindi agad nakasagot si Mia. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa sandaling iyon, lahat ng memorya ng una nilang engkwentro, ang takot niyang baka nasilip siya sa whiteboard,
Ang kaba ng unang beses siyang kausapin sa opisina. Lahat ay bumalik sa kanyang isipan. Bakit niyo po ginawa yon? Mahina niyang tanong. Hindi maitago ang panginginig sa tinig. Dahil desperado na ako. Sagot ni Dominic. Desperado na akong makahanap ng kahit sinong hindi aarte lang para sa posisyon. Nang makita kita na nakatitig sa whiteboard na parang naiintindihan mo ang lahat, hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba, pero sinundan ko yon. Pinili kong silipin ang katotohanan sa isang taong hindi alam ng mundo na may halaga. At tama ako. Tahimik si Mia. Hindi niya alam kung galit ba siya o nabigla lang. Hindi niya inakala na ang taong tumulong sa kanya sa pinakamalaking pag-angat ng kanyang buhay ay siya ring unang lumabag sa kanyang privacy. Ngunit sa puso niya, may isang damdaming humahadlang sa kanyang pagsigaw, ang pag-unawa. Salamat sa katotohanan, sagot niya sa wakas. Mababa, ngunit malinaw. Pero sana sa susunod, piliin niyo munang tanungin kaysa sundan. Tumango si Dominic. Mali ako. Alam kong hindi sapat ang kahit anong tagumpay sa kumpanya para tabunan yun. Pero gusto kong malaman mo na, hindi ako humanga sa'yo dahil lang sa galing mo. Humanga ako sa'yo dahil sa paninindigan mo. Napatingin si Mia sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang pagod sa mga mata ng lalaki. Ngunit sa likod nito'y may kababaang loob na bihira niyang makita sa mga taong may kapangyarihan. Sa totoo lang, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling maniwala sa prinsipyo. Matagal ko nang sinuko yon mula nang mamatay ang tatay ko at binalot ng politika ang negosyo namin. Akala ko kailangang sumabay sa agos, pero nung pinili mong tahimik na magsalita, nung pinili mong magtiwala kahit walang formal na titulo, doon ko na lamang kaya papalang magsimula ulit. Hindi na muling nagsalita si Mia. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa buhangin. Marahang humaplos ang hangin sa kanilang pagitan at sa unang pagkakataon, hindi bilang CEO at consultant, kundi bilang dalawang taong magkasama sa parehong landas. Nanatili silang magkatabi. Kinabukasan, bumalik sila sa Maynila sakay ng isang red-eye flight. Pagbaba ng eroplano, tumanggap si Mia ng mensahe mula sa Korea. Nina Cruz successfully underwent spinal reconstruction. Full recovery expected in 3 to 6 months. Therapy starts next week. Napaluha si Mia sa airport lobby. Hindi niya na mapigilang mapatigil sa gilid ng waiting area. Hawak ang kanyang telepono at humikbi sa tuwa. Lumapit si Dominic, pinatong ang kamay sa kanyang balikat. Kumusta siya? Tanong nito. Maayos na po, buhay siya at may pag-asang makalakad, sagot ni Mia, nanginginig sa tuwa. Good, ani Dominic. Kasi meron pa tayong maraming kailangang ayusin sa mundo. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ko gustong ayusin ang lahat ng to. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga taong katulad mo na dapat matagal nang kinikilala. At sa mga sumunod na araw, sa mga kasunduan, training at internal changes na patuloy nilang pinangungunahan, hindi man nila hayagang binibigkas, malinaw ang bagay na namamagitan sa kanila. Respeto, tiwala at isang koneksyon na hinubog ng panahong puno ng kahirapan, pananampalataya at pagbangon. Wala mang pangakong binigkas, wala mang halik o yakap, pero sa bawat titig, sa bawat pagsalo sa bigat ng isa't isa, napatunayan nilang may mga relasyon na nabubuo hindi sa romansa, kundi sa iisang panata. Ang maging tunay kahit hindi perpekto. Ang maging kasama kahit hindi inaasahan. 2 taon ang lumipas mula nang unang pumasok si Mia Cruz bilang isang simpleng janitress sa Luminary Corporation. Isang kumpanyang nooy unti-unting nilalamon ng bulok na sistema at nayo'y kinikilala na sa buong industriya bilang huwaran ng reforma, disiplina at tunay na malasakit sa mga empleyado. Marami na ang nagbago. Ang gusali mas maaliwalas, ang mga mukha sa opisina mas magaan at ang mga tawanan sa pantry ay hindi na kinikimkim ng takot o intriga. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi matatagpuan sa sahig ng boardroom
kundi sa mga taong minsang hindi pinapansin. Mga dating tahimik, ngayon ay may tinig na. Si Mia, ngayon ay isa ng co-founder ng isang bagong consulting firm na naglalayong tulungan ang maliliit at medium-sized enterprises na maiayos ang kanilang accounting systems at operational audits. Ang pangalan ng kumpanya ay Sintang Laya Solutions, hamo sa konsepto ng dignidad na ipinaglaban niya sa bawat hakbang ng kanyang pag-angat. Kasama niya rito ang ilan sa mga dati niyang kaklase sa kolehiyo, mga katrabahong naging saksi sa kanyang pagsisikap. At mga kabataang tinuruan niyang maniwala sa sarili kahit walang diploma. Ma'am Mia, may bagong client tayo sa Taguig. Gusto nilang ipa-audit ang internal logistics nila dahil may leakage sa supply chain. Ani Sara ang isa sa kanyang lead analysts. Prepare niyo yung preliminary checklist. Sagot ni Mia habang nagbubukas ng laptop sa maliit ngunit maaliwalas nilang opisina sa Pasig. At sabihin niyo sa kanila, hindi kami nag-audit para manakot. Narito tayo para ayusin ang dapat ayusin. Walang sisihan kundi sama-samang pagbabago. Sa kabilang panig ng kanyang buhay, si Nina ay formal nang nagtuturo ng bale sa isang NGO-run dance center para sa mga batang may kapansanan. Bagaman hindi na niya muling nakuha ang dating lakas at flexibility ng buong katawan, kayang-kaya na niyang tumayo, gumalaw at magturo, isang bagay na halos hindi na nila inasahan noon. Ate, tingnan mo to. Sigaw ni Nina habang pinapanood ni Mia ang isang video na ipinadala sa kanyang email. Naroon ang batang si Joshua, 7 taong gulang, naka-wheelchair, ngunit may hawak na silken ribbon na umiikot sa ere habang sumasayaw sa saliw ng violin. Isa yan sa pinakamahiyain kong estudyante. Kuwento ni Nina habang pinupunasan ang luha. Ngayon, ayaw na ngang umuwi sa sobrang saya sa klase. Huwag mong sabihing hindi ka na magiging sikat. Biro ni Mia habang niyayakap ang kapatid. Kahit kailan, ikaw ang inspirasyon ko. Isang araw, natanggap ni Mia ang imbitasyon sa isang special recognition ceremony sa Luminary Corporation. Ang dating kumpanyang kanyang pinagmulan ay magdaraos ng 10th Annual Industry Transparency Summit at gusto siya nitong gawing pangunahing tagapagsalita. Sa una, ayaw niyang tumanggap. Hindi siya sanay sa spotlight. At lalo na't hindi niya pinangarap ang mapunta sa entablado kung saan lahat ng mata ay nakatingin. Ngunit nang si Dominic mismo ang tumawag sa kanya isang gabi, hindi na siya nakatanggi. Mia, wika ni Dominic sa kabilang linya, hindi ito tungkol sa parangal. Ito'y tungkol sa kwento ng isang taong hindi hinanap ang pagkilala, pero naging simbolo ng pagbabago. Kailangan kang marinig ng mas maraming tao. Hindi para ipagmalaki ang sarili mo, kundi para gisingin ang mga kagaya mong tahimik na lumalaban araw-araw. Sa araw ng summit, punong-puno ang main hall ng isang hotel sa BGC. Naroon ang mga negosyante, mga pinuno ng iba't ibang kumpanya, mga kinatawan mula sa gobyerno at media. Sa likod ng stage, naroon si Mia. Nakaayos ng payak, isang puting blusa, itim na pantalon at isang pares ng sapatos na minsan na niyang sinuot noong unang trabaho interview niya. Nang tawagin ang kanyang pangalan, marahang lumakad si Mia patungong entablado. Walang teleprompter, walang script. Tanging puso ang kanyang sandata. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula niya. Hindi po ako sanay magsalita sa ganito karaming tao. Hindi po ako nag-aral ng public speaking. At sa totoo lang po, hindi rin ako nagtapos sa kolehiyo. Tahimik ang buong hall. Pero isa po akong dating janitress. At gaya ng marami sa inyo, nangarap din po akong makahanap ng trabaho na may dignidad. Kahit simpleng sahig lang ang nililinis ko. Hindi ko po inakalang ang simpleng pagsusulat ko ng mga obserbasyon sa isang lumang notebook ay magiging dahilan ng pagbabagong mararanasan ng isang buong kumpanya. Pero hindi po yon tungkol sa talino ko. Ito po'y tungkol sa paniniwala na kahit sino, basta may malasakit at prinsipyo, ay pwedeng maging instrumento ng pagbabago. Isang mabagal, ngunit malakas na palakpakan ang sumunod. May mga nakatayo,
may mga luha sa mata. Ngunit ang pinaka-nakakahawang mensahe ay ang katahimikan na sumunod. Isang katahimikang puno ng respeto. Pagkababa ni Mia ng entablado, sinalubong siya ni Dominic. Suot pa rin ito ang dati nitong estilo. Dark suit, walang kaporma-porma, ngunit may bagong liwanag sa mata. Hindi ka na kailanman magiging tagalinis ng sahig, bulong niya. Pero kahit kailan, ikaw ang taong naglinis ng kaluluwa ng kumpanyang to. Ngumiti si Mia. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang sagutin. Sa puso niya, sapat nang maramdaman na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nagkaroon ng saysay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mas malaking dahilan. At sa gabing iyon, habang pauwi na sila ni Nina, sakay ng isang lumang SUV na nirentahan lang para sa araw na yon, nakatingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng siyudad. Ang tagal nating nasa dilim, no? Ani Mia, natangiti habang hinahaplos ang kamay ng kapatid. Oo, sagot ni Nina, pero sakto lang. Kasi kung hindi dahil sa dilim, hindi mo rin makikita kung gaano kaliwanag ang liwanag. At sa dulo ng kanilang mahabang paglalakbay, mula sa sahig ng isang opisina hanggang sa entablado ng pag-asa, isang katotohanan ang nananatiling malinaw. Ang dangal ay hindi nasusukat sa titulo, kundi sa tibay ng loob, sa paninindigan sa gitna ng unos, at sa tahimik na pagtindig ng isang pusong hindi kailanmang sumuko.